Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Unang-una ay pinapasalamatan ko ang Allah dahil tayo ngayon ay nasa mabiyayang gabi o araw na ipinagkaloob at pinaabot niya ang ating mga buhay. Pangalawa, ako po ay humihingi ng dispensa sapagkat ang totoo niyan ay hindi ako nararapat magsalita dito sapagkat marami tayong mga ulama, mga ustads na mas mainam na sila yung talakay, magsalita sa katulad ng gawain na ito. Andito po si Sheikh Muslimin, inshallah, kung ano po yung mga pagkukulang na ating mababanggit ay siya na po yung bahala na correct sa akin, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ang aking paksa na tatalakayin na ibinigay ng ating mga sister, ibinigay na ating bibigkasin dito ay tungkol sa napakahalagang paksa na mahirap taglayin ng isang tao maliban kung siya ay gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paksa po na ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit makakapasok ang isang tao sa loob ng paraiso. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akthar ma yudkhilun nasa al-jannata at-taqwa o taqwallahi wa husnul khuluq. Ang pinakamaraming dahilan kung bakit makakapasok ang mga tao sa loob ng paraiso ay dahil sa takot, pangamba nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, at pangalawa, ang pagkakaroon o pagtataglay ng mabuting kaugalian. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkakaroon po ng mabuting kaugalian ay isang uri ng ibadah. Hindi po yan basta-basta na lamang, bagkus ito po ay pinakamalaking uri ng ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ang Allah ay nag-utos sa inyo na kayo ay maging makatarungan at kayo ay magkaroon ng mabuting kalooban. Yan po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang ayat naman, sinabi ng Allah, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Katotohanan ang mga taong nagsasabi na kami ay nananampalataya sa Allah. Mayroong pananampalataya, pagsamba sa Allah, at sila ay naging matuwid. Matuwid ang kanilang akida, matuwid ang kanilang pagsamba sa Allah, ang Sharia, at matuwid ang kanilang mga akhlaq, pag-uugali. Tatanazzalu alayhimul malaika. Kapag sa oras na sila ay naghihingalo, babawian na sila ng buhay, magbababaan ang mga anghel. Magbababaan ang mga anghel at sasabihin, alla takhafu wala tahzanu. Sasabihin ng mga anghel sa kanila,
Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot sa inyong haharapin na pagsubok sa loob ng libingan, ang mga kaganapan doon sa kabilang buhay. Huwag kayong matakot. Wala tahzanu, at huwag kayong mangamba. Huwag kayong malungkot sa anumang mga iiwan ninyong pamilya. Wala takhafu, wala tahzanu, wa abashiru bil jannah. At kayo ngayon ay gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso. Yan ang kabutihan ng pagkakaroon ng mabuting ugali at mabuting kalooban. Kaya naman sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas saimi al-qaim. Ang taong mayroong mabuting pag-uugali, nagtataglay ng mabuting asal, ay kaya niyang pantayan ang gantimpala ng taong nag-aayuno sa araw at nagtatahajjud sa gabi. Ang pinaka-kamuhi-muhi, ang pinaka-ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao, yung aladul khasim, yung napakasama ang kanyang kalooban, napakasama ng kanyang pag-uugali. Ayaw makita ng mga tao ang kanyang pagmumukha. Maraming mga tao, ang kanyang kaugalian, aladul khasim, napakasama. Halimbawa na lamang, kapag nagkaroon ng utang yung kapwa niya, tapos hindi nakabayad sa takdang panahon, ang kanyang sasabihin, ang iyong mga pamilya ay mga palautang, ang iyong kapatid ay magnanakaw. Dinadamay niya ang walang pakialam sa inyong transaksyon. Yun ang mga halimbawa ng taong napakasama ang kanyang pag-uugali. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa pinaka-mainam na huwaran, pinaka-mabuting modelo na kinakailangan sundin, kinakailangan gayahin ng mga mu'min. Huwag nating gayahin yung mga kafir, yung mga hindi sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang problema ngayon sa ating society, nasira ang ugali ng ating mga pamayanan. Nasira ang kaugalian ng ating mga kabataan dahil sa pag-iidolo ng mga taong hindi mga Muslim. May makikita kang dalaga na nag-i-style o kaya ginagawa niyang passion yung kanyang mga damit. Subhanallah. Naaalisan ng hiya, wala ng hiya. Kahit saan, nagpapakita ng masilang bahagi ng katawan. Yung mga kapatid nating mga binata, naglalagay ng aritos sa kanilang mga tinga. Nasaan na yung pag-uugali ng Islam na wala mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ang payo ng ating propeta, dahil ang propeta ay isang huwaran sa pinakamainam na kaugalian, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, ikaw ay nasa pinakamataas na antas ng pag-uugali. Ikaw ay nagtataglay ng pinakadakilang kaugalian. Bakit? Ano ba ang kaugalian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang Quran. Ang Quran ang siyang kaugalian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan ninyo ang ugali ng Propeta. Isang araw, mayroong umihi
sa masjid ng propeta. Mula sa Arabi o mula sa mga malayong mga tao, mga taga-probinsya kumbaga sa atin. Umihi sa masjid at ang mga sahaba gusto nitong bugbugin yung taong yun. Gustong bugbugin, sipain. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag ninyong galawin ang taong yan. Patapusin ninyo siya sa kanyang pag-iihi. Hanggang natapos umihi at sabi ng propeta, kumuha kayo ng baldi at buhusan ninyo ng tubig ang kanyang ihi. Ang taong ito ay nabighani sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi, Ya Allah, patawarin mo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at patawarin mo rin ako at huwag mo nang patawarin ang iba sa amin. Ibig sabihin, huwag mo nang patawarin ang mga sahaba sapagkat sila ay gusto nila kong bugbugin. Tumawa ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngumiti ang propeta Muhammad. Sabi ng propeta, iyong ginawang maikli ang malawak na pagmamahal, awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang isa sa mga kaugalian ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga ang Islam ay lumaganap hindi dahil sa karahasan, hindi dahil sa terorismo, hindi dahil sa espada. Ang Islam ay lumaganap dahil sa mabuting kaugalian ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mabuting kaugalian ng mga taong sumusunod, ginagawang modelo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang dalil? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang Quran, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating propeta, Ya Muhammad, kung ang iyong katangian lamang ay masama, ang iyong katangian ay hindi kaaya-aya sa mga tao, hindi pakikinggan ng mga tao ang iyong panawagan. Aalis ang mga tao sa iyong paligid dahil sa iyong ugaling masama. Yun ang dahilan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung bakit lumaganap ang ating relihiyong Islam, dahil sa kaugalian na taglay ng ating propeta at mga mu'minon na gumagaya sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa mga kisah, mula sa mga kasaysayan ng ating mga sahaba kung paano ang kaugalian o paano ang kanilang asal pakikitungo sa iba, nabanggit po sa hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang dalawang sahaba